Ang tanong, paano nga ba maging eligible sa YouTube para mag-monetize ang channel mo? So good morning once again kabayan, this is your Teacher Timmy. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. At ngayon, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng mga bagong YouTubers. Kung nandito ka ngayon at naklik mo ang video ito, isa lang ibig sabihin noon, isa kang bagong YouTuber na nangangarap na mag-monetize ng iyong YouTube channel. So, sasagutin natin ngayon, paano nga ba at ano ang eligibility? Paano mag-monetize sa YouTube? Okay, ayan na, sasagutin na natin. So, eto na kabayan, dalawang tier yan. Ibig sabihin, dalawang categories. Isang umpisa is yung basic, tapos yung standard. Yung pangalawa sa standard, unahin natin yung basic muna. Paano mag-basic monetization? Ibig sabihin, meron yung mga eligible ka na like super chat stickers, yung mga ganon, membership, affiliates, yung mga ganon. So, paano mo makukuha yon kabayan? Una, you must have 500 subscribers within the last 365 days. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, dapat nagkaroon ka ng 500 subscribers. Tapos, isa pa po is within 90 days. Ibig sabihin, 3 buwan. Within 90 days, dapat nakakuha ka ng 3,000 watch hours. Wow, mahaba-haba yun. 3,000 watch hours. Kasi kung tutuusin, kung gumagawa ka ng content mo na hindi bababa sa hindi lalagpas ng 1 oras ang haba nun. Like, sinong manonood ng 1 oras sa video, di ba? So, small mga videos natin, long videos na natin yon ha, long video content na natin yon, nasa approximately, ang ideal dyan, 8 minutes, 10, 15, maximum 20, 30, ganyan. Kasi pag pinahaba mo ng pinahaba, kabayan, paulit-ulit lang, pinapaikot-ikot mo lang yung sinasabi mo, mawawalan din ng gana yung manunood sa'yo. So, anong purpose ng paggawa ng super long video na tumatagal na siya ng 1 oras kung paulit-ulit lang din ang sinasabi mo, di ba? Or ginagawa mo dun sa video. Or worse, sobrang haba ng video mo na wala ka namang ginagawa, wala ka namang ganap. Kasi ang mga browsers, mga subscribers, mga nanonood ng random ng mga bagay-bagay sa YouTube, nagba-browse yan. So, iba-browse lang nila, walang tatagal sa video mo kapag ka hindi interesting at boring at hindi yung content mo nakaka-relate sila, relatable, ganon. So, ikaw, nag-click ka sa video ko ngayon, katulad mo, tigabayan, nag-click ka sa video ko ngayon kasi gusto mong malaman paano mag-monetize ang isang baguhan or beginner na YouTuber sa pamamagitan ng pagko-content, di ba? So, 500 subscribers in 1 year, possible yan, very possible yan, very achievable. I got my first 1,000 subscribers kasi sa standard, sa second tier ako nagta-target or nag-goal. So, I got my 1,000 subscribers in just 2 months. Kasi in just 1 month, nakuha ko na yung 500 ko. Less than 1 month, nakuha ko na yung 500 ko. Wow. So, tapos, 3,000 watch hours. Yun yung binubuno ko ngayon. Yung watch hours. Or, eto pa. Dati kasi, as of last year, previous years, hindi po counted yung shorts. Wala pong bearing ang shorts sa watch hours mo. Kasi syempre, yung shorts, hindi po yan tumatagal ng 2 minutes, 3 minutes. So, nasa less than 1 minute, less than 2 minutes, ganun lang siya. So, kung i-compute pa na YouTube yun, syempre, ang daming gumagawa ng shorts. Hindi na, para i-compute pa yung watch hours. So, yung watch hours po, watch time ng shorts, hindi po yon kasama. But, ang paggawa ng shorts at pag-click ng sino man sa shorts mo, kasama yon. Ito na ang or 3,000 watch hours sa long videos mo or 90 days or 3 months, makagawa ka ng 3 million views. Ibig sabihin ng views, per click, per browse. Ibig sabihin, may shorts ka, na browse ng isang subscriber, dumaan lang sa feeds niya, that's already 1 view. So, every time may nag-stop, even just 1 second, doon sa shorts mo, hindi na kailangan kinokompleto, it's okay. Kaya nga shorts siya Para siyang reels din ng Facebook. Pero si Facebook parang hinabaan niya yung reels niya Si YouTube kasi talagang konti lang talaga sa shorts.
pasok ka doon. So, isang browse lang, na-view niya kaagad. 1 second, counted na yon. So, you count 3 million views in just 90 days or 3 months. Di ba? Mahirap din. Right? Again, depending on your shorts na naman yan. Kasi, ipopush ni algorithm ni YouTube yung mga shorts mo, yung mga contents mo para makita ng iba at mag-interact ang iba, mag-comment sila, then mag-reply ka, kabayan. Nakakatulong yan sa pag-boost ng shorts mo or ng even long content na videos mo kasi dyan ako nag-umpisa. Now, we'll go to the second tier. Ito na yung mas mahalaga na monetization. Bakit? Para malagyan na ni AdSense, kabayan, yung channel mo ng advertisement or commercial. At dito talaga nagkakaroon ng stable income ang mga YouTubers na kagaya natin, kaya tayo nangangarap mag-monetize. Kasi even pwede mong i-quit yung 8 to 5 job mo para i-full time ang pagko-content sa YouTube kung talagang hilig mo, passion mo, at masaya ka sa ginagawa mo at alam mong kikita ka. Tama? 'Di ba? So, eto na yung standard para mag-monetize at lagyan ni YouTube ng advertisement yung channel mo. Una, from 500 sa tier 1, sa tier 2 magiging 1,000. You must have 1,000 subscribers within 365 days. So in 1 year, achievable, very achievable ang 1,000. Right now, I have 1,870 plus subscribers in just few months. So very, very possible. Ano nakatulong sa akin para dumami ang subscribers? Shorts. Gamitin mo ang shorts. Kaya the power of shorts, the power of your content and consistency. Kabayan. And second one is the watch hours. From 3,000 within 90 days, magiging 1 year yon, 365 days pagka watch hours. Magiging 4,000. 4,000 watch hours within 1 year. So, nandun na tayo ngayon. Kasi honestly, makikita niyo yung mga long videos ko, nagpa-practice na yan si YouTube maglagay ng mga ads. Okay po. Lalo na yung mga matagal ko ng mga videos. Pero, wala pa po akong nakukuhang revenues. Ibig pong sabihin, hindi pa po ako nakakapag-apply to monetize. Bakit? Kasi kinokompleto ko po yung 4,000 watch hours. Kaya maraming salamat kabayan sa panonood sa aking videos at sana marami pang videos ko ang iyong panoorin para makatulong din po sa akin. Salamat! Tapos, 4,000 watch hours or sa shorts naman tayo, ilang views? 10 million views. Wow! Yun ang medyo mabigat. Kasi 10 million. From 3 million to 10 million. So yes, matagal tayo sa shorts, pero nakakatulong po sa shorts kung consistent tayo sa pag-upload every single day. At yun po yung ginawa ko. Simula nung kinarir ko ang pagko-content sa YouTube last year, 2025, mga bandang September, October, mga November, gano'n, nag-peak talaga yung yung interest ko nung nakadiscover ako ng niche sa shorts. At inaral ko talaga siya, nag-research talaga ako, nanood din po ako ng mga iba't ibang mga content creators para po ma-boost yung aking channel. Kasi nung nag-umpisa po ako, nag-create ako ng YouTube ko ng 2012. Then, nasa Dubai pa ako. Sayang, no? Ganda sanang i-vlog ang Dubai. Kaso, wala pa nun, hindi pa uso ang vlogging. Nauso lang naman yan nung pandemic. Dumami ang mga vloggers and content creators. Tapos, ang nangyari, pinabayaan ko na yung channel ko. Nag-upload lang ako ng 1 o 2. Ganun lang siya. Hindi ko alam kung ano yung rason ko nun eh. Ano yung purpose ko, ano yung goal ko. Tapos yung channel ko nun, ang pangalan, yung pangalan ko talaga. So, sino magsa-search na hindi naman ako sikat, di ba? So, wala, natulog siya. Pero, ni-revive ko siya ng 2025, nung inaral ko muna siya paano nga po, paano padamihin, paano palaguin, paano ang gagawin. So, inuna ko munang i-edit yung profile ko. Sa susunod naman nating content, paano mag-edit ng profile para appealing siya sa masa. Tapos sa mga subscribers, tapos para hikayatin, mahook yung mga subscribers na mag-subscribe sa atin. So yun lang muna mga kabayan. This is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. Always choose to be happy. Yun lang kabayan. See you next video. Bye.